Have a nice day, everyone. Ito na naman ang lola niyo. Ngayong umaga, ang plano ng lola ay pupunta sa Amo Soup. Amo Soup, hindi ko alam kung ang meaning ng Amo Soup. Pero yung Amo Soup na yan ay sa mga seaman lang yan, naririnig ko. So, pupunta nga pala kami dyan sa Amo Soup para kumuha ng beneficiary ID para sa akin. Kasi ang sabi ng aking isang anak, kumuha ka ng beneficiary ID sa Amoso para, kumbaga ako yung pinaka-beneficiary niya para daw magamit yung hinuhulog niya doon para sa mga healthcare. Kasi, kumbaga every month, kinakaltasan sila ng pera ng Amoso para sa kung halimbawa ay yung beneficiary niya or siya ay magpagamot ay libre na doon. So kaya ang sabi niya sa akin nung time na yun, pumunta kami doon sa office ng Amosop, mag-inquire kami kung paano daw mag-apply ng ID. So ayun, papunta na kami that time para kumuha ng Amosop ID. Medyo late na kami yan nakaalis ng hapon kasi alam mo naman yung katawan ng lola mo, hindi basta-basta yung feeling, minsan good yung pakaramdam, minsan hindi, inaayon-ayon pa talaga. Kaya minsan pagka medyo okay na yung feeling, sasabihin na lang na okay na yung pakaramdam, sige, alis tayo. Ganun lang talaga ang buhay ng lola nyo. Kaya ayan, napagdesisyon na namin na sige, puntahan na natin. Pero pagdating namin, ang nakausap lang talaga namin ay ang guard. Hindi na kami pwedeng umakyat sa loob kasi doon pa lang sa guard, pwede ka na mag-inquire at saka pinapakita na nila sa amin kung ano yung mga kailangan na dala namin dapat. So, hindi naman talaga kompleto yung dala namin, kulang pa, kaya babalik kami. So, binigyan na rin naman kami ng application form, kaya next na balik namin, kompleto na yung namin. Hopefully, sana talaga marilisan ako ng beneficiary ID para kasi magamit ko siya. Kasi next month ay meron pa talaga akong kakaharapin na chemotherapy so magagamit ko talaga yon. So ayun, dahil nga sa maaga din naman kami nakatapos dyan ng araw na yan, so malapit lang din naman kami dyan sa mga lumang simbahan. Ayan, St. Agustin Simbahan, pinakamatandang simbahan sa buong mundo, hindi pala mundo, sa Pilipinas pala lang. 450 years na yan siya, yung simbahan na yan na itinayo ng mga praile ng mga unang panahon pa. Yan. Ang ganda sa labas tingnan kasi napakatibay niya. Kahit lumang-luma na siyang tignan pero ang ganda-ganda niyang tingnan sa labas. Hindi lang talaga kami nakapag-video sa loob niyan kasi bawal mag-video. Ayan o, tingnan mo yung mga istruktura niya, kung gaano kakapal at saka gaano nakaluma. Na talaga siya, makasaysayan na talaga siya. Kaya ginawa nila mga tour spot, ayan, ang daming mga turista diyan ng mga araw na yan na namamasyal. Pumapasok yun sa loob kaso bawal mag-video sa loob. Diyan sa loob ng simbahan na yan ng Santa Agustin, merong napakalaking bill sa loob. Tsaka yung nagmamas pa dyan, gumagawa pa sila ng mas dyan. Alam ko araw-araw or Sunday or may mga time lang talaga. Pero yung pinaka-bell nila dyan sa taas na na tumutunog, sira na din. So, total, nandyan na rin lang kami. Ang daming mga pasyala na malapit dyan. Ang ginawa na lang talaga namin, nag-ikot-ikot na lang kami, naglakad-lakad na lang kami para makita yung mga ibang view na hindi pa naman nakikita namin at saka hindi pa namin nararating. Kaya after namin mag-ikot dyan, pumunta pa kami doon sa lugar ng may mga canyon. Pagkatapos namin dyan, ayan, nilakad lang namin, papunta doon, paikot. Iyon, eto, part pa rin siya ng Intramuros. Medyo mainit, pero kinarir namin yung init kasi, kumbaga, hindi rin naman kasi talaga ako naiinitan, hindi ako nakakalabas-labas ng bahay lagi rito, kaya kahit na mainit talagang ginawa namin magpainit kasi kailangan ko daw yon, sabi ni Doc, ang vitamin D na yan. So, tapos namin dyan, ang sabi sa akin ng aking tourist guide, naniniwala naman ako sa mga sinasabi, yung mga nakikita ko daw dyan ay yan, palaruan na ng golf, tapos
Yung strukturang yan pala, yung sobrang kapal na yan, nasabi ko sa kanya, bakit naman sobrang kapal nito, ganito, tapos yung mga bako-bako na hindi talaga nila inaayos, tsaka grabe talaga yung kapal ng ano niya, yung mga semento. Ang kwento sa akin, netong aking husband, ano daw to, dito daw noon, eto, tabing dagat. Tapos tinuturo niya sa akin yung upis ng marina. Sabi niya, ayan ang opisina ng anak mo. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, ba't nandun ang layo? Ay, sabi niya ganun. Nung unang panahon daw, eto dito tabing dagat. Tapos, yung tinutungtungan daw nung marina office nung anak ko ngayon, ay tinambakan na daw yan. So, ito daw talaga, front bunga daw ito. Dito daw yung nakikipag away dati. Dito yung pagka may pumapasok sa Pilipinas, dyan yung nakaprant yung mga kanyon na nagbabantay noon pagka sinasalakay ang Pilipinas, Intramuros City. Tapos, kaya ako nagtaka, sabi ko, wala naman kasi talaga akong alam sa mga kwento-kwento. At saka, syempre, kung naalaman ko man yan, nakalimutan na ng lola mo. Tapos, ayan, sabi ko, kaya pala ang kakapal. Ang grabe talaga yung kapal ng mga semento. Kung ilang taon na ang lumipas ha. 150 years na pero nandyan pa rin, nakatayo pa rin yung mga semento. Hindi mo makikita na mabilis magbakbak. Hindi ha, talagang napakatitibay niya talaga. Tapos tinuro niya sa akin yan, doon daw banda yan. Nakakatuwa talaga itong aking tourist guide. Uy, ini-explain niya. Tapos ako pa yung nagsasalita. Totoo talaga. Sabi mo, bahala ka ko ay maniwala. Okay na nga, basta naniniwala ako sa aking tourist guide. Tapos ayan, sige kami ng lakad lang talaga. Mainit pero kinarir namin talaga yung lakad-lakad para kahit pa paano. Pero hindi naman nagtagal ga. Wala nga sigurong isang oras kami nakalakad-lakad dyan para lang mainitan. Makita man lang yung mga lugar, tsaka yung mga ganyan. Nakita mo, ito pala yun. Ganito pala yung istorya ng Pilipinas. Pag pumasok ka nga pala dyan guys, may entrance. Pagka 50, 75, pagka mga adult, pero pag bata, 50 pesos siya. Ayan. Sige kami ng ikot lang. Ang ginagawa lang talaga ng government natin ay linilinis lang nila yung mga paligid, pero yung yung mga building hindi talaga nila ginagalaw kasi syempre dun nakikita yung istorya ng Pilipinas noong nakalipas na mga panahon. Kaya maganda, ma-amaze ka talaga, maiisip mo na lang bigla, ay ganun pala nung unang panahon, yun pala yun ang buhay dito sa Pilipinas. Kung hindi mo talaga mararating, hindi mo talaga matutuklasan yung totoong kwento ng Intramuros. Kaya ang nangyari that time, pag uwi ko rin, ni-research ko, tapos nakapagbasa-basa, syempre hindi naman talaga tayo totally na yung naaalala kung ano yung mga nababasa natin, pero nauunawaan natin. Tapos mga kwento pa nitong aking tourist guide, yan yung mga butas-butas daw na yan, mga pinagtatamaan daw yan ng mga bala, ng mga kanyon. Okay, sabi ko sa kanya, tawang-tawa ako sa kanya kasi ang dami niyang mga kwento kasi ang sabi ko, bakit sobrang kapal yung dun sa kabila, sa may bungad, sa may paanan. Silip ako ng silip. Sabi ko, bakit ang lalim? Nagtataka talaga ako. Bakit ganito kataas yung pader, ganito kalalim, yung mga yung mga pader niya, tsaka ganun kakapal. Yun nga, ang kwento niya. Kasi nga, yan, dyan, nung unang panahon, dyan daw yung mga kanyon nakalagay, yung mga butas-butas na yan, dyan sila nakatago, dyan daw yung nakaumang yung mga kanyon noon, pero wala na ngayon, siguro, iwan ko, pinagbebenta na siguro nila yung bakal na mga kanyon. Tapos ayun, ang sabi nga niya, kaya daw yan sobrang kapal at saka sobrang taas dahil nga sa noong unang panahon ay tabing dagat daw yan dyan. Siguro pagka nandyan yung mga mga magsasalakay sa Pilipinas, nakikita na agad kasi dito nga yung base nila. So, ngayon nung narating ko, naunawaan ko, naintindihan ko, okay, ganun pala kaya lalim ang istorya ng Pilipinas. Tapos ngayon dinadayo ng mga foreigner, talagang may mga kanya-kanyang guide
sila, mga tourist guide na nag-e-explain kung ano yung kwento ng Pilipinas, kung ano yung mga nangyari, yung mga revolusyon noon, pati mga Amerika, nagkakanda kasama dito sa mga nangyayari noon. Kaya minsan pagka foreigner American mga galing doon, minsan natatawa sila din bigla pag naririnig nila na isa pala ang Amerika na naging party ng Pilipinas sa mga nangyari noong unang panahon. So, ayun, wala, andyan na rin lang talaga, inikot na namin kahit napakainit. Gusto rin naman talaga, syempre curious ka rin sa mga nakikita mo nga. Ay, ano ito kaya? Ano kayang purpose nito? Ano kaya ito? Ano? Syempre, wala tayong tourist guide, sariling tourist guide ang dala-dala natin. Kaya, sa isip na lang talaga tayo magtatanong. At kung ano na lang yung alam natin, dun na lang tayo. Syempre, hindi talaga tulad ng mga foreigner dyan na nandiyan dyan na ikinakwento talaga ng mga guide nila na ito yung mga buong nangyari noon. So, ayun guys, mahaba na pala, kaya thank you for watching and ayun, bye-bye. Bye! Grabe no. Tapos mano-mano pa ang kuha ng una no, kasi matan ho. Hanggang ari yan, buhi pa no?